Yo, welcome po from DRS Vlog on YouTube channel. Ngayon po, ang ating content ay tungkol po sa binulga ni Secretary of Justice Serafin Cuevas na nailathala sa Diaryo 1 noong Miyerkules, November 4, 1998. Ibinulgar ni Secretary Cuevas na meron pong 100,000 na fake land titles kalat sa bansa. Nakakalat po yan sa Visayas, Mindanao. Paano ho nangyari yan na merong 100,000 na fake land titles na ayon pa rin sa artikulo na to, Registry of Deeds kasabwat ng sindikato. Pati ang Registry of Deeds nakipagsabwatan sa sindikato ng pamimiki ng mga titulo ng lupa. So ibig sabihin, ang fake land titles na yan ay hindi gawa ni Boy Recto. Ang fake land titles na yan ay hindi rin gawa ng mga fixer. Ang fake land titles na yan ay hindi rin lalong gawa ng mga mahihirap nating mamamayan. Ang fake land titles na yan ay gawa pala ng Registry of Deeds dahil nakipagsabwatan siya sa sindikato. Sino kaya itong mga sindikato na to? Siyempre, ang sindikato na yan po yung mga mayayaman na merong pera na pwedeng maglagay sa kanila. Pwedeng magbayad sa kanila, magawan lang sila ng titulo. Titulo na kahit walang pinanggalingan na titulo. Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya, ayan Secretary of Justice na noong 1998, sinasabi na niya na merong 100 fake land titles. Ano ang basihan niya? Ang kanyang pong basihan ay dahil nalaman niya doon sa exposure ng petition na ipinal ng Republic of the Philippines for the cancellation of OCT number 01 hanggang 100,000 discussed in the decision with compromise agreement under LRC civil case number 3957-P. So ibig sabihin, dahil dito sa ipinal na petition ng Republic of the Philippines, nalaman at ibinulgar ni Secretary Serafin Cuevas na merong 100,000 na fake land titles. Dito sa LRC Civil Case number 3957-P, nakipag-compromise agreement ang Republic of the Philippines sa totoong may-ari ng lupa at kanyang null and void ang ginawa niya mga titulo mula 01 hanggang 100,000. Lahat ng original certificate of title from 01 hanggang 100,000 ay kanyang null and void. OCT number 01, 02, 03 hanggang 100,000. Lahat yon ay null and void na ng korte noong 1972. At noong 1998, nagpatuloy pa rin na kahit null and void na ng korte, nagpatuloy pa rin ang mga paggawa ng fake land titles na yan ng Registry of Deeds. Kaya naman ibinulgar na yan ni Secretary Cuevas noong November 4, 1998. Subalit, kahit noong 1994 hanggang ngayon 2020, kumusta na kaya? Nawala na kaya ang fake land titles sa ahensya ng Registry of Deeds? Nawala na nga kaya? O nagpatuloy pa rin at lalo pa rin dumadami? Ayan ipiplex ko po sa inyo itong mga messages nito kasi malilit at hindi nyo mababasa. Ipiplex ko po sa inyo para mag-zoom at nang mabasa ninyo kung ano ang nakalagay dito. Kayo na po ang magbasa.
Pare, bakit mayroong fake land titles sa Registry of Deeds? Kung kayo po ay makakapasok sa Registry of Deeds, sa opisina ng Registry of Deeds, mababasa po ninyo doon na nakalagay po, number 1 nakalagay po dyan, no picture allowed. No picture allowed. Ayan, dahil mandarambong daw ang picture. Dahil peperahan lang kayo at gagawan kayo ng fake lang titles. Ang tanong, picture ba ang gumagawa ng fake na land title? Paano magagawa ng picture na magpagawa ng land title? Ang gagawin ba ng picture na yan makikiusap siya sa opisyalis ng Register of Deeds na ang kanyang kliyente ay paggagawa niya ng title sa Registry of Deeds. Paano makakagawa ng fake land titles ang Registry of Deeds? Nasamantala, sila na nga ang ahensya na mag-i-issue ng land title. Okay. Ngayon, may kakayahan ba ang fixer para gumawa ng land title o para gumawa ng fake land title? May kakayahan ba ang fixer na gumawa ng fake land title? Ang maaari lang gawin po ng fixer para makapagpagawa siya ng title na hindi lalabas na fake sa kanyang kliyente. Unang-una, siyempre, ang gagawin ng fixer, magbabayad po siya. Okay? Meron pong money involved. Ang pera po ang makikiusap sa opisyalis ng Registry of Deeds para ang kanyang kliyente ay mapagawan niya ng land title. Magkano? Magkano ang bayad? Depende na sa kanilang usapan. Okay? Ngayon, dahil may pera na, ibinayad sa official. At ang official na yan ang nagutos, nagawa ng title. So, nagkaroon ng title. Pero ang title na to, tinatawag nilang title ay TCT o kaya OCT. Ayan po Ayan. So, may kakayahan ba ang fixer para magpagawa ng fake land titles? Na ang gagamitin niya, pera, para makiusap sa mga kasabwat niya sa Registry of Deeds ng mga opisyalis. Eto. At pagka natanggap na pera ng mga opisyalis niyan, of course, gagawa na siya ng TCT o kaya ng OCT para sa kanyang kliyente. Paano natin mapapatunayan yan? Kasi nga, no picture allowed. Diyan po sa ahensya ng Registry of Deeds, miski sa ahensya ng LRA, miski sa ahensya ng DENR, o miski sa ahensya ng Bureau of Land, o miski sa ahensya ng Assessor's Office. Okay. Nakalagay kasi sa kanilang opisina, no picture allowed. Kaya wala ka na makikita dyan na nag-aalok ng serbisyo para ilakad na magawa ang iyong titulo kung ikaw ay nagpapagawa ng titulo. So wala na mga picture dyan. So ipinagbawal na yan. So wala nang picture. Okay? No picture na. Okay. Pangalawa, sino na ngayon ang tumutulong para magkaroon ng fake land titles? Bakit mayroon pa rin fake land titles mula pa noon 1972 at nang ibinulgar ni former Secretary of Justice Serafin Cuevas noong 1998 hanggang ngayon year 2020 ay meron pa rin mga fake land titles. Sino na ngayon ang fixer para makagawa ng fake land title na magkokonekta sa mga kliyente doon sa mga gusto magpagawa ng title para makakonekta sila sa mga opisyalis na pipirma at gagawa ng land title sa opisina ng Registry of Deeds o miski sa opisina ng LRA. Ibig bang sabihin na wala ang fixer sa labas ng ahensya? Kasi ang fixer
ang fixer nasa loob na ng ahensya, loob na ng Registry of Deeds at ng Land Registration Authority. Andiyan dyan na ang fixer. Sino na ngayon ang mga fixer dyan? Noong 1998, ayon kay former Secretary Cuevas, ang naging fixer dito ay ang mga opisyalis, mga empleyado ng Registry of Deeds, kung sino-sino man sa kanila. At ito'y nagkaroon ng investigasyon na papanagutin ang opisyalis ng Registry of Deeds, miski opisyalis ng LRA, na nakikipagsabuatan sa mga sindikato na nagpapagawa o miski ng individual na nagpapagawa ng land title sa opisina mismo ng Registry of Deeds. So, kung may gumagawa sa loob ng opisina ng Registry of Deeds at ng LRA ng mga fake land title, nasa loob na nila ngayon ng fixer. Sila na ngayon ang fixer. Yung opisyalis na yan, na pumapayag na gumawa ng land title, na kahit wala namang pinanggalingan ang land title na yan, ay ginagawa nila. Kaya lumalabas na yan ay peke. Magpatuloy lang po kayo na mag-subscribe. Patuloy lang po kayo na mag-click ng notification bell dyan para mapag-usapan natin kung papaano nila dinadaya o ginagawang fake ang land title sa mismong opisina nila. Pag-aaralan po natin yan.